Nakikipagpulong si Pangulong Aquino sa mga miyembro ng Kongreso upang hikayatin ng mga ito na pagtibayin na ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ay sa kabila ng duda ng ilang mambabata sa naturang panukala dahil sa Mamasapano incident na nakatakda namang muling siyasatin ng Senado. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Tiwala si Pangulo Aquino na malaki pa rin ang tsansa na maipasa ang Bangsamoro Basic Law BBL sa Kongreso. Sinabi ito ng Pangulo sa inaugurasyon ng power plant sa Davao del Sur. Muling makikipagpulong ang Pangulo sa mga miyembro ng Kongreso para isulang ang pagpapatibay ng BBL sa susunod na linggo. Yung even before they drafted the Bangsamoro Basic Law, nag-umpisa na rin tayo para ipakita yung benefits, no? Sa Jahatra, tama? Yung pangalan ng program? Sa Jahatra program, no? Yung pagpo-provide ng skills dito sa mga dating combatants para maging fruitful economic players, no? Meron na rin yung governance courses na pinasukan ng mga ilang miyembro ng MILF para by the time that they're given the mandate, no? Ngayon yung sa hindi pagpasa, parang sinasara mo naman yung posibilidad na mapapasa. May meeting kami, if I'm not mistaken, next week, no, with the House of Representatives, precisely, no, to push for the passage of the BBL. Si Congressman Rufus Rodriguez tells me na patapos sila doon sa tinatawag na stage na turno and contra at pagkatapos ng pagboboto na. So maganda pa rin ang pag-asa na maipasa yung BBL. Ang BBL ang magsisilbing gabay sa pagbuo ng bagong Bangsamoro political entity sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno at MILF. Pero nagkaroon umano ng duda ang ilan dahil sa Mamasapano tragedy na ikinasawi ng SA-44. Naniniwala naman si Pangulo Aquino na may bahid umanong politika ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado dito. Well, alam naman natin, malapit na yung campaign period, no? Sa ating mga katunggali, nakita nila na ito yung parang pinakamabigat na dagok sa akin simula ako yung namahala. Siguro sinusubukan nila samantalahin na naman yung pagkakataon. Siyempre, yung bilang Pangulo, bilang ama ng bayan, hindi naman ako pwede magpadami na emotional dito. Yung, alam niyo, January 25 kasi birthday na nanay ko, first year anniversary ng Mamasapano, para bang dinidiin nilang kailangan pahirapan ka dito. Ngayon, may kasabihan nga, nakita natin sa pagtuturo na akin si Bang kinabibilangan sa Biblia, no? The truth shall set us all free. Nauna nang sinabi ng Malacanang na katulad ng maraming Pilipino, nais ni rin nilang matunghayan ang katotohanan sa likod ng trahedya. So, doon sa report, ulitin ko na rin, Senate report, pinirmahan ng maraming senador pero hindi pa dinaan sa tinatawag na plenaryo, no? Hindi pa pinagbotohan. So kung tutusin, hindi pa sa actually Senate report. So magandang pagkakataon to para makompleto natin yung picture nung nangyari sa Mamasapano, mailagay na tama yung record. Ngayon, isang huling punto na lang, nung senador ako at saka sa Congress to, ang turo sa akin, isa sa pinakamalaking insulto sa isang committee head at doon sa mga miyembro ng committee, tinatawag na i-recommit yung committee report. Parang ibinalik doon sa mga gumawa. Dahil ang paliwanag sa akin na nakakatanda sa akin doon sa Senado, para bang hindi tama ang ginawa nyo, kaya binabalik sa inyo. So, natanong ko kung nagbago na sa Senado. Sagot sa akin ni Senate President, kung hindi raw tumanggi yung committee chair, kaya naibalik doon sa committee. Kung tumanggi yung committee chair, pagbobotohan ng plenaryo, kung ibabalik sa kanila o hindi ibabalik. So, palagi ko, sa lahat ng mga pangyayari, nakikita natin, malaking bagay yung politika. Baka huwag natin kalimutan, yung pasimuno dito, siguro maintindihan natin, malamang may sama na loob sa aking administrasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.